Anong naging kasalanan ng isang ina para mas piliin ang kanyang anak na mawala na lang siya sa buhay niya? Yan ang kwento ni Nora at Noreen Avendano, tinutukan sa Case to Face. Nanay Nora, maraming salamat. Marami po din salamat at nakarating po ako dito sa studio po, Tito Boy. Nga malakas po ang loob ko ng pumunta rito po sa inyo kung ano po dapat kong gawin sa anak ko. Dahil yung anak ko po, mula nung maliit pa po siya, nag-edad pa lang po siya ng 13, lumalaban na po talaga siya sa akin. Hanggang sa nag-asawa na po siya, lagi kami po nag-aaway. Andiyan na pong minumura ako kung ano-anong sinasabi niya po sa akin na masasakit. Tito Boy, hindi ko po talaga alam kung ano po ang dahilan niya po. Kahit papaano naging mabuti akong magulang sa kanila. Pero hindi ko po iniisip na gaganyanin po ako ng anak ko po na yan. Masakit talaga sa akin na yung bilang isang magulang na ikaw isusumpa ng sarili mong anak. Hindi ko kaya talagang patawad siya. Ewan ko lang po. Grabe kasi ang ginagawa niya po sa akin. Hanggang sa tinanong ko na po ang anak ko, "Anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit naging ganyan ka sa akin?" Wala ka rin tinatanong ng pangyayari. "Hindi ko naman kayo iniwan. Hindi ko kayo pinabayaan." Anong sagot ni Noreen? Pinabayaan ko daw sila dahil gusto daw niyang po mag-aral. Totoo naman eh, paano ba magiging ganito ba ako? Hindi niyo ako pinabayaan. Tito Boy, nung araw po na yun, wala talaga kaming kakayahan na pagsabayin ko sila lahat ng pag-aralin. Pero bakit siya ang kinausap niyo daw po para huminto at mag-alaga sa kanyang mga kapatid? Hindi po totoo yun. Nakiusap lang po ako sa kanila kasi sabay-sabay po sila. Hindi ko kaya yun kasi ako labandera lang. Labandera, plansadora lang po ako. Minsan po, namumulot lang po nga akong basura para lang may tustos po na sa kanila. Tapos ginanyan niya po ako. Halos sabihin niya po, mamatay na ako. Halos hindi sabihin niya po ako na walang kwentang magulang. Andiyan na po ako. Isumba ko ng sarili kong anak. Nag-asawa naman po ako ng pangatlo nang hindi nila matanggap kasi isa daw na pabigat pa rin po sa amin. Pero laki naman po natutulong sa amin. Nanay Nora, ano ang nag-udyok sa inyong anak na kayo'y sinumpa, sanay kayo'y patay na, yung mga masasakit na salita? Yung lang ang pagkakamali ko lang, hindi ko siya pinag-aral. Doon nagsimula yung kanyang galit na bakit espesyal ang iba, siya ang nagtatrabaho sa bahay. Pero noong kinausap niyo po siya at nagpaliwanag ko kayo kung bakit, may napansin ho ba kayong kakaiba sa kanya? Agresibo siya sa akin, naglalayas po siya. Ayaw niya mong magpermanente sa bahay. Paano magpe-permanente? Ako lang na laging nakikita niyo. Hanggang po nag-asawa siya ng 40 ng edad niya. Binawi ko pa nga po siya eh. Mahal ko ang anak ko. Kahit argabyado ako. Gusto ko ang anak ko mapapabubuti. Pero hindi na po siya sa akin nakinig. Pinabayaan ko na lang po. Tapos hanggang na nagkaroon na po siya ng problema na yung naasawa niya nakapatay. Pero ang kwento po doon ay nakapatay ang kanyang asawa dahil naabutan na may kasama si Noreen. Tama ho ba ang kwento? Opo. At ang sinisisi niya ay nung nangyari daw po yun sa kanyang buhay, walang kapatid, walang magulang, ang sumaklolo daw sa kanya. Hindi po totoo yun. Kasi po, nung nangyari po yun, sinamahan ko pa siya na nag-hearing. Nanay Nora, umaabot po kayo ng pisikal na sakitan. Bakit po? Kasi po, minsan hindi ko na po matiis ang pinagsasabi niya po sa akin. Nasasampal ko po talaga siya. Hinihingi ko lang po sa kanya. Irespeto niya ako bilang isang magulang. Artehan niyo lang. Ang ginawa ko na lang po, ako na lang po umiiwas. Minsan nagdadasal po ako na sana ang anak ko magising sa katotohanan na may mali man ako. Parehas kami magpatawaran kasi tao lang po ako.
Hindi ko naman po sinaano sa sarili ko ng mabuti akong magulang. May pagkakamali rin po ako. Tanggap ko po sa sarili ko yung kasi nagpabago-bago rin po akong asawa. Naghanap po ako ng magiging katuwang sa buhay ko na para may taguyod ko po ang mga anak ko. Kayo ba'y handa makinig? Kayo'y handa ba magmahal muli sa iyong anak, magpatawad? Pwede ko naman po siyang patawarin kasi anak ko po siya eh. Sa totoo lang po, talagang tiniis ko lang po talaga siya na hindi ko siya pansinin. Kahit po doon sa barangay, yan din ang pinayo sa akin. Iiwasan mong anak mo na hindi kayo magbanggaan. Maya-maya po ay makakasama natin si Kuya Alan at Ate Pia. At patuloy tayong mag-uusap. Opo. Nanay Nora, maraming salamat po. Salamat po. Noreen, salamat sa iyong tiwala sa aming programa. Narinig mo ang salaysay ng iyong ina, si Nanay Nora. Opo. Ano ang nais mong sabihin? Sana, sa panahon na nag-iisa ako, kasama ko siya. Sa lahat na nangyari sa buhay ko. Ang dami nangyari sa buhay ko na hindi niya alam. Katulad ng ano, Noreen? Kaya naman po ako nakapag-asawa ng maaga. Dahil nga po pag-aaralin nga po sana ako ng nanay ko. Nang biglang dalawang kapatid ko mag-aaral din. Hindi niya daw kaya. Ako na lang po yung numinto. Sabi niya wag na daw po ako mag-aaral muna. Sumama ang loob mo dahil ikaw ang pinahinto kahit gustong-gusto mo mag-aral. Kahit gustong-gusto ko po mag-aaral ng mga panahon na yun. Dahil gusto ko po, pangarap ko po nga sana maging teacher. Kaso yung mga kapatid ko yung nagpinag-aral nila, tapos huminto din. Doon din po ako nagkaroon ng hinanakit sa kanilang lahat. Dahil pinabayaan nila ako. Hindi kita pinabayaan. Saan ka pinabayaan, Noreen? Maliban doon sa pag-aaral. Nagkaroon po kasi ako ng problema, nag-asawa ko ng maaga. Bali po, nagtrabaho po ako ng kantin. Pero binawi ka raw niya? Binawi niya po ako, kaso buntis na po ako noon eh. Oh. Kaya bumalik din po ako. Nung nanganak po ako, nagtrabaho ako ng kantin. Ang edad ko po noon, 16. Nagkaroon ako ng affair doon. Napatay ng asawa ko yung ka-affair ko sa kagawa ng hirap. Hindi naman po kasi sapat yung pinikita ko at wala naman din siyang trabaho. Kaya nakagawa ko ng hindi ko gusto. Hanggang nakulong po siya. Hanggang patuloy pa rin po ako nagtrabaho. Meron pong babae na lumapit sa akin na maganda daw po yung kita. Napunta po ako sa iba-ibang lugar. Napunta po ako sa Nueva Ecija, sa Bella. Na-recruit po ako doon para magtrabaho pala ng warehouse. Wala po akong magawa, hindi naman po ako makatakas kasi hindi ko po alam yung lugar na yun. Hanggang meron po ako naging customer doon, namuntikan pa po akong ma-rape doon. Wala akong magulang na nalapitan. Nakatakas lang po ako nun yung lugar na pinanggalingan namin, yung nasa gitna ng palayan. Kaya sobrang galit ko sa nanay ko. Ginusto mo yan. Wala kang ang respeto sa akin. Kahit mga kapitbahay namin, kumusgahan ako. Sabihan nila ako ng pukpuk. Walang pinag-aralan, tanga. Kaya hindi ko po matanggap sarili ko kung bakit ako naggaganit. Kasi kung nakikinig ka, hindi ka maging ganyan. Yung anak ko, hindi ko nakuha sa biyanan ko. Bata pa nga po ako, hindi ko daw kayang anuin. Pero sa ngayon po, nagkaroon din po ako ng pamilyang panibago. Noreen, ipaunawa mo nga sa akin, ipaintindi mo nga sa akin, bakit
galit na galit ka sa nanay mo? Una po kasi nag-asawa siya ng paulit-ulit eh. Tayo ko po nun. Ano pa ang dahilan? Pinabayaan niya po ako sa oras na kailangan ko siya. Anong mga oras ito na kailangan mo siya? Nung time po na yung anak ko gusto kong bawiin sa biyanan ko. Wala po akong lakas sa loob na kunin. Wala po akong kakampi. Humingi ka ba ng tulong sa nanay mo? Wala naman po siya nun eh. Nasaan siya? Nasa probinsya po siya nun. So ang iyong pakiramdam mag-isa ka, sumuong at lumaban sa buhay mo. Opo. Bakit isinumpa mo ang iyong ina? Sobrang sama na po ng loob ko. Halos hindi ko na po makayanan. Kaya nasabihan ko siya na mamatay na lang siya. Pinabayaan niya po ako ng mga time na gusto ko siyang kasama. Bakit kayo nagkakasakita ng pisikal? Sobrang galit ko lang po. Sa daming pinagdaanan ko. At sa lahat ng pinagdaanang ito, ang sinisisi mo ang iyong nanay. Opo. Noreen, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon ni Nanay Nora na umupo nang nag-usap ng hindi nag-aaway? Hindi pa po. Mahal mo ba ang nanay mo? Mahal ko naman po yung nanay ko. Sobrang sama lang talaga ng loob ko sa kanya. Naririnig kita, Noreen. Ilan ang anak mo, Noreen? 2 po sa una. Tapos, 2 po sa pangalawa. bali 4. May kinakasama ka ngayon. Meron po. Kumusta naman kayo? Hindi rin po okay kasi dalas din po kami nag-aaway. Dahil, Dahil wala rin po siyang trabaho. anong trabaho mo ngayon, Noreen? Nagtitinda po ako ng mga ukay-ukay. Kumusta yung huli niyong pagkikita ng nanay mo? Naalala mo pa? Nag-away po kami. Dahil po sa kuryente, tubig. Yung bayarin. Opo. Kasi hindi naman po siya nagbabayad. Kami lang po nagbayad ng mga kapatid namin. Kami nga hindi na rin nakakabayad dahil walang trabaho. Anong dasal mo sa Diyos? Isa lang po, dinasal ko sa Diyos. Patawarin po ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko. Una sa anak mo. Pangalawa sa magulang ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya mapatawad eh. Ang bigat-bigat kasi. Naintindihan ko, Noreen. Maya-maya, mag-uusap tayo. Kaharap ang nanay mo, kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Nagpapasalamat po ako kasi napakinggan po yung panig ko.